This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, LJ Aquaparm and Resort, Villa Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Okay, Maraynalda, mga tugang. Maraynalda. Yes, Maraynalda, SM, tabi. Sa intiro ng mga listeners ta, viewers ta, saan man dako ng mundo, saan man dako ng Sorsogon, Diyos Maraynaga po sa indo lahat. Yes, saan man kayong dako, maski saday. Niyan aldaw na inikap. Batog niya inisan asikaso, mga pamilya. Yeah. Para sa sabi nga ni sa mga kakian. Yan. So, kanina, bago kita naghali sa ato na lugar, busy na ang mga magurang, ang mga kaakian, pati ang mga maestra, pati ang mga barangay opisyal, tanod, busy na sinda sa pagpreparar, i-welcome ang sa inda ng mga estudyante, sa indang mga eskwelahan. So, again, amay na niya sasabi na welcome back mga ka-eskwela. Sabi nga ni, this is what you call. This is what you call? Ito na ang sinasabi. Yan. Na, pag naghihingo siyempre para sa pamilya. Yan, dapat naman Happy Father's Day. Ay, Happy Father's Day. Ayan. Sa lahat ng mga tatay sa buong mundo, pig-celebrate kahapon ang Happy Father's Day. Pero sabi nga ni naton, maski bako man, nakatalaga ang date na yan na June 15, always Happy Father's Day sa intiro ng mga tatay sa buong mundo. Ayan, korak na korak. Hapon talaga. Punuan mga mall, ang mga kay celebrate man san Happy Father's Day. Ang mga nina, pero di kita nakakada sa mall na, hitsura sa mall. Ayan, isang napakagandang tanawin. Yun. Malamig. Marami kang makikita. Paglabas mo, busog ang mata. Ayan, gutom Yun nga, so matagal-tagal na tayo hindi nakakapasok sa mga malls na yan kasi alam nyo naman, kung papasok ka dyan, kailangan mo kahit konti, may dala kang pambili, pambayad. Kasi, pag wala, talagang busog lang ang mata. Yeah. Gutom ang bulsa. Bulsa. Okay. So, again? Ayos gutom ang bulsa. Oo, gutom ang bulsa. Iba na ngayon, hindi yung tiyan. Dahil talaga medyo crisis ngayon. Pero hindi naman tayo pipigil na hindi tayo magtrabaho sa legal na pamamaraan. Yun, sabi nga ni baga, ang tambay nga ni, nabubuhay. Kita pa. Na tambay man. Susumikap. Tambay na nagsusumikap para makahon sa kahirapan. Ayos ikaw pala ni Rugsat to. Ayan, siyempre, tambay na nagsusumikap na makahon sa kahirapan. Anyway, so kanina paglabas natin, ang daming estudyante, ang daming mga magulang, hinahatid yung mga kanilang mga anak. Ang aga din ng ating mga SK3 personnel na nagmamando sa traffic. So again, sa lahat po ng mga agencies ng ating gobyerno, sa lahat, down to barangay, yun. I-welcome natin ang mga kakian, i-welcome tan mga teachers, i-welcome tan intiro para magdaranon kita para ang opening yan. And then sa mga susunod na araw maging matrayumpo ang sa ato na palik eskwela. At yan na hapon, abangan ta kung ano na ang sitwasyon dyan sa Eraram Kansulukan. Kasi sa bagay sa naging problema ka last year. School year. Na alas 9 na. Grabe pa. Alas 8, alas 7 hanggang alas 9. Grabe pa ang nag-aabang ng mga parasakay. So mamaya siguro i-cover yan, siguro puntahan para makita natin ang actual na situation diyan sa mga paradahan ng mga tricycle para makita natin kung ano ba talaga ang pwede natin gawin
sa mga kasamahan natin ng mga agencies kung anong pwedeng gawin para maibsan Yan. ang hindi lang ang traffic pati yung mga sasakyan pampubliko para ma-cater ang mga parasakay ta. Oo, kasi ayun nga ni baga ng mga estudyante syempre yaong permi kita sa pagproteher sa Yeah. Number 1 yan. Minsan ang mga akaako yan nauuyam san mga paulit-ulit na lang daw kuno na na tanamon hali sa magurang. Pero ang balik ka ini kanisay man. Kaya siyempre sa mga kakian. Sabi nga, hindi naman gagawa ang isang magulang ng kung ano man ang ikakasama ng kanilang mga anak. Exactly. Ayun. So, sa mga anak naman, intindihin nyo yung mga magulang nyo. Araw-araw yan ay gigisingin kayo sa tamuyaw. Dahil din sa minsan batugan din tayo. Minsan late tayo magising. Sa mga estudyante, may pasok na po ngayon. Kaya wag yung sabihin na nakabakasyon pa kayo. So, di baling malate si ma'am. Di baling malate si sir. Pag lang ang estudyante. Siyempre. Kasi, unang araw, tapos late ang estudyante, wala na. And, ini nga ni Kap, sarap pa sa bantayan ta Anpier. Ang Rompiolas. Na bako ninyo yung pag-ibuho na pangduwang eskwelahan. Ayun nga pera de los Lobos sa mga estudyante natin. Lalo pa ngayon hindi pa formal talaga yung kuan siguro mamaya-maya niyan puno na yung pier natin. Sabi nga natin, check sa mga magulang. Alamin ninyo ang mga schedule ng inyong mga kakian para at least alam ninyo kung anong oras yan uuwi sa inyong mga tahanan. Yan. And not only that, anong oras, kamo na mga kaakian, tandaan perminindo, sa kada pagkuot sa bulsa san magurang nindo. Para ini, kada binubuhi na kwarta, ang kaisipan ka ini permi, an makatapos ka mo. Minsan nga pagkuot mo sa bulsa san magurang, minsan wala talaga makakuot. Naranasan nila natong kay Jesus Ginoo. Ang hirap pa naman ng buhay nun. Akala nila madali lang ang buhay, pero napakahirap pag-aral. Pero at least kahit mahirap, kahit papaano, yun ang tinatawag natin, nakatapos naman tayo kahit na high school lang natapos natin. May nakita nga speech kang sarot na nag-cum laude. Okay. Ang ginuyod niya talaga ang ama niya. Ang papa niya? Nakita ko man. Ginuyod talaga niya na gusto niya sabi yun. Kung na naman ako niyan. Dahil di sa tao na ini. Ama ko, di ko ini kinakaalo. Yan. Na mga araw kayo ni baga, Kap. Maging ladawan ko tayo ni san mga mga mag-aaral sa mga estudyante. Isaro pa na nailing ko ang message man kayo ni na ang sa review center baga ini si Mr. Carl Balita. Si Mr. Carl Balita. Kagaya man sa message niya na kada steps na intatapakan nindo ng mga estudyante kung nagpapasiri na kamo sa sa pataas na na antas kan ipunan. Wara ini na bagay nini kundi dahil sa magura. Intira man kung ano man ang narating natin ngayon sa buhay, kung ano man ang naging status natin, iyan ang sinasabi na galing yan sa mga magulang natin. Dugot pawis yan na pilit na tayo ay inaahon sa kahirapan. Kaya yung mga estudyante ngayon, huwag kayong patong piktukpik na sabihin nyo, okay lang naman na hindi mag-aral, hindi pumasok. Pero still, dapat alalahanin natin na ang mga magulang natin ay nagsusumikap para tayo ay makatapos sa pag-aaral. Yan pati na panduwa yan ng mga balon, allowance. Diyos ko. Diyos ko. Ano estado na yan? Never kita magsabi amo lang ini. Ang iba nga ni wala nga ni balon pero nagsusumikap. Ang iba natagan mo na nin daily ngaya 50 pesos
Ang iba nga dyan, walang 50 pesos. Ang iba nga, wala asin. Ang balon lang minsan yan, yung mga duma, itong saging, yung mga root crops. Pagpunta sa eskwelahan. O yung iba nga, hindi pa nag-aalmusal, papasok na. Ganun ang iba magpursige sa kanilang pag-aaral. Mas Kaya, kapag namatian ko na may estudyante na pag-recess, ang gibo niya, kunyari, easy lang, nagsusurat. Kunyari, pero, lagi ako ma-recess kay may gibo niya. pero wala naman talaga siya. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang kakainin. Yun. Mga mga ini na panaramon naman ni Kap, pagsaro ini sa pagpamangno sa mga kaakiyan na dili hadlang ang balon kung gusto mo makatapos. Maski ang gobyerno tangon yan, itong nabasa ko baga Kap na post ni Maestro Apin na garo iguanang itatao na allowance? Kano katotoo itong 10,000 daw kuno sa mga makuha ning course na agriculture. Matao ang sa tuwing gobernador ning allowance. Ade ko aram kung baad nasala kay itong surat o talagang totoo ito na 10,000 per month, not per semester. Sa kakian. Hindi maganda yun. At least welcome natin yun. Kung totoo man yun na balita, na anunsyo na magbibigay ang ating butihing gobernador, well, maganda yun. At least welcome po yun. At least maraming matutunan. Sa tingin ko bilang isang magsasaka din kasi hindi masyado. Ito naman kulang na kulang ang intervention natin sa mga sakahan. Kulang na kulang ang intervention natin in terms dun sa mga magsasaka. Pero nandyan pa rin. Kahit nakulang nga, hindi naman natin kasi makukuha 100% yan. Pero nagsusumikap ang ating government para at least mapunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka. And hopefully, doon sa mga mabibigyan ng, kung totoo man itong 10,000 na ibibigay doon sa mga magsasaka, mag-aaral, allowance, salamat. So, talagang confirm ini siguro kasi di man niya ini binura. Sabi ni Maestro Apin sa intero na programa ni Go Boboy, ininayata ang pinaka-nagustuhan ko na edukasyon lalo na ang naghatag 10K monthly allowance sa 50 na mga agriculture students hanggang makatapos ang kurso. Ako sundan ko na rin yan na post. Ito, mawi-witness natin to na ang butihin nating gobernador talagang magbibigay din ng mga full scholarship sa kada barangay. Sa mga deserving to na mga estudyante. Ito naman, mawi-witness natin to kasi ang ating governor, si Guboboy, talagang nagnanais na paigtingin pa ang pagtulong sa mga estudyante natin. So, makita mo, tamang-tama din tong dinidiscuss natin na talagang umpisa ng ating school days, nandyan ang gobernador natin, ang city mayor natin para magtulungan, para maibigay ang best para sa edukasyon sa ating mga kaakian. Ayan. Kung totoo man ini aside from 10K, ang pamilya tinagan pa 50K para makadagdag sa pagbuhay and masiguro ng 10K san batit magagastos lang talaga sa pag-adal. Ito additional na 50 para naman yun sa pamilya. Pagbuhay. Di maganda. With that, ako naman talaga nawi-witness naman natin yan na matulungin naman talagang ating province at saka yung city. Nakikita naman natin yun. Maganda naman talaga ang pinapakita nila na pagtulong sa mga taga-Sorsogon. Yes. And yan din nakita sa sistema na siyempre yan ang saro na parte. Ang pandawang parte naman kayo ni kung makatarapos na ini ng mga agriculturist niya to sa pagkabasan oras warat nan umahon. Pwede naman yun kasi bakong pagkaraw Kap. Sige. Kasi nakikita ta wala to may mga land conversion. Ang tanong ko nga dyan ano ba yan nang na land conversion? Mayroon ba yan o dumaan ba yan sa process para ma-convert from agriculture to commercial?
Yun lang yung mga katanungan natin. But anyway, ito din ang tinitingnan natin kasi marami naman talaga dito sa somewhere sa National Highway, ano? Oo. Dati, ang nakita natin dyan na sakahan, ngayon, may mga buildings na nakatayo dyan. Diyan lang sa Kabidaan. Oh, yeah. Speaking of Kabidan, Barangay Kabidan, ano? Marami dyan ang sakahan before. Pero ngayon, marami ng establishment ang nakatayo. May City Hardware na. Yeah. Kung ano pa dyan na mga establishments. So, eto naman, hopefully sana, etong ginagawa ng ating provincial government, si Sir Buboy at saka si Mayor, mayroon naman silang alternatives na pwedeng pagtrabahuan itong mga estudyante na nabibigyan ng mga scholarship, lalo-lalo na itong mga agriculturist natin. So, hopefully, ang area natin is marami pa naman lupa. Ang problema lang talaga is meron nga tayong lupa. Meron tayong mga magsasaka. Pero in terms of gumagawa sa mga palayan, pakunti na ho. Yun nga. Yung pakunti na lang talaga. Permit po inipig babalik na na panaramon ni Senate President Chis Escudero during that time na nagkaigo siya ni Prescon. Nasabi niya, walang magsasaka ang nagsumikap na makatapos ang anak niya para pagsakahin ulit. Oo nga, wala namang ganun. Kasi nakakita niya ang hirap at pagod ng pagsasaka. Kaya nga ang mga magurang grabe na paghinguha grabe na mapatapos. Ang kanilang mga anak. Kay habo ninda maranasan. Ang dinanas ninda. Tulad ng papa ko. Ang papa ko ay talagang full-fledged na farmer. Talagang nakikita ko nung nag-aaral ako. Minsan hindi ako exam that time. Kailangan mo pa gumawa ng promissory note kasi walang pambayad sa tuition. So that time naranasan natin yun. Pero sabi ko nga, proud ako na magsasaka. Kasi nakita ko kung anong hirap ng mga magulang ko. Nagsumikap din ako na makatapos. Yan. Siyempre masumikap ka kasi wala man yun nga samita na pero may tasan magurang na kitaon ta na lang kada halit asang balay. Yadto na sa umahan ang magurang that time mga alas 4, alas 5 lumalabas na yung papa ko doon sa tahanan namin para ang inuuna niya yung magpakain ng kalabaw, yung mga yun kasi yun ang katulong sa pagsasaka. After that, uuwi, nagluluto na naman ng pagkain para sa amin. So, ganun ang hirap ng mga magulang para lang tayo makapag-aral at makatapos. Oo. Kaya nga habang nag-eskwela kita, maging maging ladawan. Sabi nga niya, maging ladawan ang sakripisyo kan magurang. Dapat. Nauuna pa maglampaw sa aton kasi nagsisingagaw sa init. Sa init. Naaramta po lalo na ngunyan. Wala na po umaga humda magsasakanin 8 a.m. na sa pa. Grabe ang init. Mainit na masyado. Iba na ang sistema ngunyan. Ini na nga napagsasabi takap na we are not against the program of of our very own governor. Saro lang po, Mr. Apin, kung naghiling ka man sana makabot din sa imo. Na sana magkaigwa ning programa sa tuyang gobyerno. Kasi makahirap ka ini na mga may kabasan na nakasingla. Ayun lang. Na sana mapatawan ning sa programa man. Mabawi man ko taan ninda ang mga isinangla ninda kasi kanya-kanyang rason. May nagsangla dahil sa kailangan ng pera, emergency. Number 1 na mga tugang pang-tuition kang aki. Isang lakaw kay ma-tuition na. Ma-tuition na. Panduwa, ang palayan ko inagihanin bagyo. Kaya kalamidad. Isang lakaw para makabatog ako. So, ang problema naman pag nagsangla, ito minsan ito sa ward na mga magsasaka yung patayan na sangla. Yung parang, yun yung parang walang balika na. Kasi masyado naman, ang iba sorry naman doon sa iba, mapagsamantala ba? Alam na nila na wala na masyado, walang capacity ito magkabayad ng madalian. Ang ginagawa naman, ito yung mga sinasanglaan,
patayan ng style. Ay, yung bang wala ng balikan Oo. na grabe naman ang kung sa interest. Sobra-sobra naman. Gigipiton pa. Igipiton pa. Gipit na nga. Ginipit Gipiton. pa. Yeah, ganun ang kuhan, ganun ang iba. Dakol dyan, mga tugang, maski sa inang lugar. Igwa kita ng araw ka yan. Umunahan ka lang yan sa West District. Tikol, Kapoy. Kadakulan dyan nakasangla. Imbis na makabangon sa pagsangla, lalo lugod, Ayun. nag-iirarom. Kasi, sinasamantala naman ng iilan Oo. na mga may kaya na, yun nga, ang taas ng interest din. Kaya ako, ang ginagawa natin ito, may ginagawa tayo na mga hakbangin para at least maibsan ang mga problema ng ating magsasaka. Sana, hopefully, mag-materialize itong ginagawa natin kasi inumpisahan ko na to sa barangay and then hopefully mag-materialize talaga to by next year o kung hindi man ngayong taon maumpisa na natin although inumpisa na and then mag-materialize na to full-fledged by next year at least makatulong to sa magsasaka hindi lang sa magsasaka. Inumpisahan mo na rin lang, Kap. Ano itong inumpisahan mo sa barangay? Ayun nga, share no? ta. Oo. Ayun nga. Kung natatandaan ng mga listeners natin, marami ang mga organization sa amin. Sa iba't ibang barangay, maraming organizations, no? Etong mga organizations na to, ang iba nito may mandato sa government, DSWD, may mga mandato yan. Ang problema lang is, parang pag nagawa na, maririnig mo na naman to na active pag, alam mo na, after 3 years, bago mo sumapit ang 3 years, active na naman yan. So, kaya lang, ang nangyayari is, idle sila. Walang nangyayari sa kanila. So, walang mga activities. Ang gagawin natin, so which is nangyayari na nga, nakadalawang meeting na tayo. Ito yung pag-create ng cooperative sa atin na barangay. So, cooperative in the sense na lahat ng mga organizations natin, pinatawag natin nung nakaraang linggo o nung Sabado para konsultahin kung ito bang hakbangin natin pabor ba sa kanila na mag-create tayo ng cooperative sa ating barangay. Na which is, pinatawag natin, halimbawa, 21 organizations. Lahat ng mga official nun, majority, sa 21 o 18, may dumating doon na 16 na organizations na representative o yung mga officers nila. Nagsangayon sila doon sa consultation natin. Na which is, napakaganda nun. Unang hakbang natin na magkaroon ng consultation sa mga officers ng mga iba't ibang organizations natin. So far, mayroon tayong attendees nung nakaraang linggo na mga more or less nasa 40 plus. 56, tinanggal na namin ang sa amin attendance na barangay council at saka SK council, tinanggal na namin yun. Pero talaga, yung mga officers na nagdumating at saka members, more or less nasa 43 katao na which is majority ng organizations natin ay well represented. So, yun ang unang hakbangin natin para makagawa tayo ng kooperatiba sa ating barangay. Okay. Next move after this kamukap. Ano itong mga livelihood na binabalak Ayan. sa barangay? Yun. Tama-tama mga katanungan natin kasi ito more on magsasaka, more on mga sa estudyante. Just in case, pero gusto ko lang linawin itong mga organizations na existing ngayon, hindi naman natin yun i-demolish. What I'm trying to say, hindi natin yun tatanggalin kasi may mga batas yan na natutungtungan. Hindi natin yun i-demolish or hindi natin tatanggalin. Bagkus, i-create lang natin kasi ang majority o lahat naman ng members dun taga-pamurayan, taga-barangay. So, mag-create lang tayo ng isang organizations na miyembro ang lahat. Ayun. Miyembro ang lahat na ang mag-facilitate nito, ang mag-asikaso nito. Kasi, kung natatandaan nyo, mayroon kaming tinatawag sa barangay na ito, kada buwan-buwan o kada linggo, mayroon kaming tinatawag na ito bang sharing? Ito bang, ito nga ang sinasabi natin, na pag buwan ng Mayo, mayroon kami kahit kunting panghanda sa hapagkainan. So, ito, gusto lang natin i-legalize, gusto lang natin na ayusin ang manera
para ito yung magsilbing pwedeng gawin namin na credit cooperative. Tama. Yeah, kasi maraming pumapasok sa atin ng mga lending. Ang tataas ng mga porsyento. Tama. Bago naman pakinabangan ng ibang kumpanya yung mga pera ng mga taga Barangay Pamurayan, kami muna magkinabang. Di ba? So, isa yun sa nakikita natin na i-harness ang buong organization, ang mga association sa amin, and then mag-come up ng isang cooperative na pwedeng tawaging cooperative. Credit cooperative. So, pag-uusapan namin yon sa next meeting uli namin, kasi magbabalangkas kami ng mga guidelines, and then itong mga guidelines na to, itatanong natin to sa CDA, para at least malaman natin. Mag-i-invite tayo by kung kakayanin ngayong June, mag-i-invite tayo ng isang eksperto galing sa CDA para at least magbigay sa amin ng training, seminar, maipaliwanag kung paano ang process sa pagbuo, pag-create ng cooperative. Speaking of cooperative, itong CDA Cup, sa totoo lang, itong si Mr. Mendizabal from CDA, talagang isang sut-sut mo lang dyan. Talaga? Sir. From Naga pa yan, ha? Sir, kung nanonood ka man. Nasabi ko yan kasi nag-create kami ng Masoseco, itong Media Association ng Sorsogon. Ang dali niya lang tawagin. Masoseco? So, how is the Masoseco now? Continuous talaga kami. Talaga? Ongoing na ang ano. Pero ang bilis niya mag-action. Tuturuan pa kayo ng step by step dapat ninyong gawin. Dapat naman talaga kasi may mga ideas naman tayo. Pero mas maganda na galing ang speaker natin sa CDA mismo. Kasi sila ang eksperto dyan Not only that, sila ang magbibigay sa inyo ng recommendation. Para maging full-fledged. Okay. Na co-op kayo. So, anong pangalan, sir? Si Mr. Mendizabal. Sir, kung nanonood ka man o makakarating to sa inyo. Ang yan, talagang very approachable yan pagdating sa ninanais po ng aming Barangay Pamurayan. Lahat tuturuan ko step by step niya ang mga requirements, mga at saka walang cheche-boreche na pagtatagalin yan. Once na na-secure na ninyo ang lahat ng mga requirements nila, automatic bababaan kayo ng CDA registration. Wow! Yun! So, kaya, naranasan namin yan, Kap. Kaya sinishare ko na ang CDA hindi mahirap kausap. Yun. Salamat naman po. Ayan naman po, sir, kung nanonood ka, sana makarating tong mensahe namin na talagang nanais kami na makaput up ng sarili naming cooperative para at least yung kwamba, ito speaking of cooperative, speaking of pagtulong sa mga estudyante, sa mga nanay, sa mga sabi ko nga, para hindi na masyado nila maisangla yung mga sakahan nila doon sa ibang tao, at least doon lang within the barangay, at least magkaroon kami ng ganong sistema para within barangay lang, at least kami din ang magbenepisyo ng pera namin. And monitor nyo. Yan, dapat. Yan ang pinaka-importante. Yung monitor nyo yung galawan. Kasi, alam nyo na, Pera de los Ubos, maraming gustong tumulong sa atin. Mag-put up ng any organizations. Ang problema, ang problema lang, may perang gobyerno. Sinasabi ko na sa inyo, maraming gustong tumulong sa atin. Ang problema, pag nakaput up na tayo ng isang organizations o association, pag nakuha na yung benepisyo niyan, ang problema lang naman, hindi na yan natutuloy. Kasi, ang nangyari, nakuha na yung benepisyo, siriway na. Kaya kung wala, kanya-kanya, yun ang masakit na katotohanan. Masakit na katotohanan yan, kaya ninanais natin na magkaroon talaga tayo ng iisa na registered para kung sino ang willing, pwedeng sumali, pero provided na dapat sumunod siya sa guidelines. Yun. Kasi nga Kap, sinasabi mo nga na dapat taga-Pamurayan ang manginabang ng pera ng taga-Pamurayan. Totoo naman. Hindi naman ako, bakit? Ito naman si Juan de la Cruz. Maraming pumupunta dyan kahit kahapon nga, linggo na linggo. Nakita ko mag-alas 6 na may naniningil pa. Oo. Wala akong magagawa doon kasi, sorry naman,
wala naman tayo maibigay dun sa mga tao na nangangailangan sa atin. Yun. Kaya nga naghahanap tayo ng alternative na pwedeng papagkunan ng ating mga kabarangay. Oo. Sa kang Cagayan Cup kasi, pag yaon dyan, monitored mo kung may ano ng takbo ng ilaw niya. Yeah. Monitored mo yan. And pandua, madali siya makasangguni. Kap, medyo dili magay ng ano kayo ng takbo. Saka, siyempre, kada meeting may evaluation ka mo. Yeah, dapat may evaluation. Ano nangyayari? So, hopefully, makuha natin ang... kung mayroon man dito sa Sorsogon, alam ko mayroon din naman kung naga pa yun. Pero mas maganda, yung madali lang natin makausap, madali tayo matulungan. Kasi ang pagpursige din natin, yung eagerness natin talaga, mabuo ito within this year. Oo. Actually, Kap, ang CDA, maski yata sa Legazpi ay sanday na sinang office, naga lang. Naga lang. Si Mr. Mendizabal is from Tugos, Sorsogon. Taga Sorsogon man pala din si Sir. Actually, naririnig na natin na may gusto talagang pumunta sa atin ng mga taga CDA. Kasi naririnig ko na rin na ang eagerness natin nga, gusto rin natin talaga mag-put up ng sarili nating cooperative. So nakikita natin, marami ng cooperative, ano? Marami ng cooperative dito sa Sorsogon na which is nakikita ko, matagumpay naman sila. Ayun nga lang talaga, kailangan strict tayo doon sa pag-implement kung anong mga guidelines. Ayan, oo. At saka maganda yung yung natawa ka na. Sige lang. Natawa ka na pagsabi mo, Kap, na ang pera ng tagang pamurayan dapat manginabang pamurayan. Dapat naman talaga, dapat. parang may naalala ko na ganon. ang pera ng taga Sorsogon pinakinabangan ng mga taga-ibang lugar. Ay, ikaw ang nagsabi, hindi ako nagsabi. Totoo naman. Ang sa akin naman kasi, gusto ko talaga, yung bago makinabang ang itong mga lending itong mga lending na company, ito naman yung minsan, madelay ka lang ng isang araw, talagang nandyan na. Pero, nasa guidelines naman yan. Nasa pinag-usapan naman yan between yung naghiram at siya nagpahiram. Ngayon, kung ang pinirmahan nila dapat ganito yung deadline sa pagbayad, dapat sundin nila. Ganon din yun sa cooperative. Pag nagawa tayo nun, dapat ang guidelines masunod. Ganon lang kasimple. Sa Kap, speaking of ining mga lending, sa totoo lang, magtukdo daw ka mo. Saro na sari-sari store na nagmayad ang buhay dahil lang sa lending. Sa tingin ko, ang ginagawa nitong mga eto nga, malilit na namumuhunan. Itong mga sari-sari store. Mga 5-6. Ayan. Just go. Dahil kumampig, pigwas gandig di ini ng mga kabumbayan. Kasi, masabi kita, kadako man nga sa di magpaporsyento. Pero, mga tugang, lalo na dyan sa plaza, naghihiribi dyan ang Bombay. Pero na dyan ang dinulagan man, kan mga inutangan. No, yun nga. So, may business, may pera din kasi ang Bombay. Sorry sa mga taga-Bombay, na bakit ba tinawag to na Bombay? Kasi nga, mga Bombay talaga sinda. Bombay talaga sinda? Bombayan. Mga taga-India? Oo. Ayun talaga ako nila na Bombay. So, pero bakit sila namumuhunan na kung minsan tinatakbuhan sila, Yun nga. Oo. Masakit Tapos, din yun. Ini na mga sari-sari stuff. Let's say, 10% ang porsyento. Sa tindahan, mapakalkanin saro na stick na Winston. Pero ang Winston na yan? Jace. Talaga? Pero ang 10% san lending, san 10 pesos, 1 peso, o 11 pesos. Dahil po kakayanon ang porsyento na itataon nindo sa lending na makukuha nindo sa sari-sari store. Kaya permi kita pakato sa paro-ro na sistema. Paro-ro na sistema. So, with that, since na on air tayo, okay man kaya yung gusto nating gawin? Mas okay ba to sa mga listeners natin, okay ba tong binabala? Hindi lang binabala kasi inumpisa na natin, okay lang ba ito na ginagawa natin sa Barangay Pamurayan na mag-put up ng sarili nating cooperative para at least yung mga ito naman kung ano yung mapagkasundan ng lahat ng
magiging members, magiging officers at saka barangay council na itong cooperative na to, kung ano man na mapagkasundo namin, is okay ba na magkaroon kami ng kooperatiba sa barangay Pamurayan? I think wala kita masasabi na wala masasabi na dili okay. Kasi nga ni dapat arog kayo ni sa kada barangay. Kaya nga tinawag yun na barangay. Wala good matabang na taga ibang barangay kundi kapwa mo ka barangay. Yun naman ang kuha natin. Sa nakikita natin, may nagbibigay naman ng mga inputs, may nagbibigay naman. Pero, ang isipin natin, wala sa ating araw-araw magbibigay ng bigas. Wala sa ating araw-araw magbibigay ng ulam. Kaya dapat, tayong mga taga-barangay, tayo din magtutulungan para at least yung gusto natin na mangyari, mangyari talaga. Kasi kung iintay tayo sa dole out o kung ano man ang tulong galing sa national, sa province o sa city, wala naman talaga tayong araw-araw na sino ba naman ang sa pamilya nga hindi nga tayo minsan nabibigyan ng bigas na pangsaing kasi minsan ang problema din natin is tayo rin. Minsan asa. Ayan ang asa, mayroon na naman asa niyan sa barangay. Asa, yung bang lending na naman yan ang tawag ata dyan, asa. Ewan ko kung may pag-asa dyan. Pero sa amin, may pag-asa. Sabi nga ni, asa ka pa. Saka pa. Morning tabi kay Edna Kaki Mansera. Happy Father's Day sa Indonadua. Happy Father's Day man tabi isa sa imong habidabi. Si Jose de Suninya, good morning po. Si May Nunez, good morning. Sabi ni Kaki, ang tanong, nakatapos nga ng pag-aaral, may malalaogan ba trabaho? Realidad, libo-libo na graduate na tambay muna. Walang mapasukang trabaho. Education graduate, sales lady, call center. Wala kasin puting kabayo, lain ka makalaog trabaho. Ano ba yung puting kabayo na yan? Bakit palagi kong naririnig yan na puting kabayo? Dati ang narinig ko lang, kung hindi ka raw malapit sa kuron o hindi ka maulingan. Dati sa ganyan, sa sistema, may sistema na, nagigagawian na yan na pag hindi ka raw marapit sa kuron, wala kang uring. Sa barangay Pamurayan, binasag ko ng kuron Wala dito sabihin na paborito. Wala. Kung ikaw qualified ka, na pwede ka, pwede ka. Pero kung ikaw naman, hinatagan kang tsansa, tapos nilista ka, tapos hindi ka tumuloy, sa susunod, hindi ka na talaga makakakuha kasi binigyan ka na. Hindi ka tumuloy. Kasalanan mo yun. Yung puting kabayo na yan, ano ba yan? Ang pagkaka-imagine ko kasi, Kaps, ang puting kabayo, yung baga na may mga pelikula baga na pag magbataw, papakita ang kabayo naglalayo. Ang pagka-imagine ko kayo why puting kabayo? Kasi pag nakasakay ka dito, hindi ka na madalagan, malayog ka na lang. Sa dadapuan mo, wala ka na nagihan. So ibig sabihin shortcut. Kung may kilala ka, kahit na minsan hindi ka qualified dun sa posisyon na yun, natumbok mo. So kailangan pala ng puting kabayo. Correct. Oo. Sa akin. Kumbaga sa aton, sa sistema, kan paglaog sa trabaho, puting kabayo. Tapos, sa mga proyekto man, na wala man pakinabang, amin tatawag na white elephant. Di ba? Puting elepante, puting kabayo. Sorry naman kasi kulang tayo sa tambay. Eto ngayon, may puting kabayo, may puting elepante. Pag sa projects pala, elepante. Yan. Pag sa mga positions, mga mga trabaho, puting kabayo. Kaya naman pala, eto naman sorry naman sa masasabi ko na naman ngayon. Kaya naman pala minsan yung mga nandyan sa mga government agencies hindi naman lahat Eto, hindi naman lahat. Yung hindi naman siya qualified, nandyan nakapwesto kasi mayroon siyang puting kabayo. Yung pala kaya minsan ang tataray ng mga nandyan. Akala mo, yung sinusildo nila galing sa sarili lang bulsa. Yun. Minsan naka-encounter ako dati niyan. Akala ko ang taray-taray niya, sorry naman ang taray-taray niya. Nung sinilip ko yung computer, nagsusolitaire lang pala, babae.
Nung time na hindi pa ako kapitan. Oo. Ay, hello. Ayaw niya. Sabi ko sa kanya, hello. Ay, nagbago na yun. Sabi ko, kung hindi ka magbago, itong kahinatnan mo. Complain ko talaga siya. Buti, pag pupunta ako nun sa government agencies na yun, nakikita yung mukha ko, sir. Maliwalas na. Maliwalas na. Salamat naman, doon sa empleyado na yon. Kasi, tayo naman, lahat tayo may obligasyon. Ngayon, kung ang pinunta mo dyan, magsolitaryo ka lang nung time na yon, nagsusolitaire, wag ka nang pumasok. Kasi makakasira ka ng mood sa ibang tao. Para siyang kap dyan sa pangaratan dyan sa provincial hospital. Hindi mo dyan mahali ang mga mataray na nurse. May mga reason, sometimes. Pero, pag yada ka, dapat may balon ka pirmi na PC na halaba. Halaba na pasensya. Speaking of PC, since na nasa public tayo, tama, kailangan natin habaan yung pasensya kasi may mga tao din na talagang kulang talaga din sa pag-intindi. Aminin natin sa hindi. May mga tao din na sobra din. Una, yung iba pilosopo. Yung iba ganito. So many reasons. Pero dapat tayo, since tayo ay nasa public, ay kailangan natin panatilihin ang pagiging mapagpakumbaba, composure ba sa sarili, at saka haba ng PC, dapat mahabang balo natin. Kasi nga siyempre dyan sa ospital, wala po nin mayaman na mapakumpain dyan agad-agad. Kadamuan dyan, hali sa kapobrehon. Hindi kaya mag-afford sa private hospital. Siyempre, sabi nga ni Kap, igwa kita rin mga minsan maluya ang pagsabot. Ini ang dapat natin na pasabuton. Pero kung kita mismo, magiging sarkastiko, mawarag-parag kita, kapagal mo ngayon pasabuton, mga irog sada. Tapos minsan mainit ang ulo mo kay imbis na ma-off ka na, di nag-abot ang karelyebo mo. Unano kay sa pasyente mo so babaling ang badli mo. Mga araw kayan. Mga personal na mga problema na supposed to be sinda lang. Ano nga dapat nga naka-off na nga ako, di nga nag-abot ang karelyebo sa kasala sa pasyente. Sala sa pasyente? Ano yung sana na mareklamohon? Lain ka mo tabi mag-trabaho sa mga government agencies. Kung dili man lang ka mo tabi makahatag sa hinahagad na serbisyo sa Indo. Kumbaga Arkan, magnegosyo na lang ka manin para sa Indo. Yeah. Yun na lang. At ikaw ang boss, ikaw ang masusunod. Sabi nga natin, walang pinagkaiba to sa mga barangay official. Walang pinagkaiba to sa yung mga ginagawa ng nasa government agencies. Wala tong pinagkaiba. Mas mahirap nga ang trabaho namin sa totoo lang, mas mahirap sa amin. Kasi wala kaming off. Anytime. Any days. Nandyan kami para sa serbisyo na kailangan ng tao. Pag tinawagan ka, di ka makasayo manin turog pa si kapitan. Walang ganon. Kaya mas maganda pa nga ang mga mga empleyado na 8 to 5. Ayan, mas maganda pa dyan ang ang trabaho kang mga elected officials. Pero hindi. Halangkaw ha, bako itong nasa baba. May kilala ko na vice mayor. May naghagad tabang. As early as 8 a.m. yato na sa balay. Okay. Sabi san katabang, ay, turog patabi si Vice. Bumalik na alas 10. Ay, turog patabi. Okay. Bumalik na alas 4 hapon. Ay, turog na tabi. Alas 4 pala. Ibig sabihin, nangyari yan? Oo, talaga. Pwede mo naman ibulong sa akin, ano bang munisipyo yan? Ay, ganun pala? Arkan, so, bakit ang panumanan? So, ibig sabihin na sa 2nd district yan? Ay, nako naman. Wag naman siyang kung ganyan ang ugali niya na pero, palaging tulog, wag na siya na magkandidato. Diri ka sa kapitan. Pagtuktok. Si Kaptabi, tulog pa. Pagbalik, si Kaptabi, turog pa. Sabi sa residente. Sabihan mo tabi, si Kap Duro-Duritso na pagturog.
Ay, nako. Ay, sa mga elected official, kung masama ang pakiramdam, pwede naman. Pero kung nagtuturog-turugan, ayaw naman niyo pagparapaasahan mga residente niyo na magparahulat. Kasi, kung nara ka may haratag, okay lang ina. Sabi niyo. Ang hirap gisingin ng tulog. Yeah. Ang hirap gisingin ng gising. Basta sa second district pala yun. Nangyari pala yan. Matugang. Sa realidad kasi yan eh. Sabi nga sana wag naman tayong maging poderoso sa pwesto natin. Brain, man. Nangyari pala yan talaga na tulog pa si Vice. Turog pa. Sunod na pagbalik, turog na. Jesus, anong gagawin mo dyan? Ito naman, sabihin natin to, doon sa mga nangangailangan, hindi naman pupunta yun sa'yo. Correct. Kung may pupuntahan pa yan na iba, ang unang pupuntahan yan doon sa mga kakilala. Kakilala, kamag-anak. Pag wala na doon sa kakilala, kamag-anak niya, pupunta yan doon sa mga elected officials. Kasi wala na siyang magtakbuhan. Kung mayroon lang, ako hindi naman ako nagkukuhan dito sa mga kababayan natin. Kung mayroon lang yan pupuntahan na iba, hindi yan pupunta sa atin, diretso. Ang unang-unang, bago yan pumunta, halimbawa, may problema siya. Gabi pa lang nag-iisip na yan, saan ba ako pupunta? Saan ba ako maghahanap ng solusyon dito sa problema ko? Kaya pag nakarating yan sa inyo, nakarating yan sa atin, wag na natin tanggihan kung mayroon naman tayo. Yan. So, kung mayroon tayo, ibigay natin. Kasi ang sa akin, panuntunan ko sa buhay. Kung anong nakikita natin, hindi naman natin yan madadala. Correct. So, number 1 yan. Diyos ko miyo. Iyan nga na sabi nga yun grabe luho mo sa buhay. Pagkamatay mo, ikikremate ka man lang. Wala. Ikaw sa landaugan mo. Wala ka na. nadara. Wala ka lamang nadara. Wala ka madara. And Kap, inibaga na minsan may mga politiko kita na pagbungkaras niya, agad tabang, ikaw na naman! Ay, hindi naman dapat yung ganyan. Ini logic. Logic na nangyari. Mamaya ibulong-muli ko sa akin. Dili, kung mangyayari ni sa Indo, halika pa lang di sa Lunes, Merkules, nga Biyernes, MWF, di ka. Dapat ko ikaw na politiko, mag-isip ka. Nano kay pinayada sa imo? Tagad mo na lang inanin sararuan na pagbuhay. Yan. Nadili na magparatangan. Oo. Kaya lang, baka kitan mga tingi. So, saro ini na realidad na pwedeng maisip kita, intutuyo ta ang pagtiyo sa di. Kasi pag ini nag-asenso, wala naman marami na makukuha pag sa eleksyon. So, ibig sabihin, sorry naman, ito naman ibig sabihin ng iba, tactics na rin nila na ginagawa to. Na parang, alam mo nyo, pag mangingisda ka, yung bang ginaganon-ganon mo lang, ginaganon-ganon mo lang yung pain, para at least nanabik yung matakam. Matakam. Pero para sa kuya, sabi nga dati ni former City Mayor Sally Lee, don't give fish, teach them how to catch fish. Wag yung pagkada 50, otro adi 20. Nano naman sana bakal mo niya na 50 na 20. Kaya nga kaya tamay to Kap na base one of this day makita nato ng Barangay Pamurayan. Kumbaga talagang they stand alone. Kumbaga di kami maasa sa panluwas. Di kami nagpupulok-pulok sa laog para sa pagbuhay namon. Eto kailangan naman natin magkuha ng iba kasi kailangan din naman natin ng tulong. Yes, pero what I mean, iyan ang baga na mga simple na pagbuhay. Kung talagang may pagkakitaan ka dyan, dili mo naman kayo po magluwas. Which is amo man ini ang mga parahagad. Kung ikaw man sila makukuha ng hanap buhay, pa sinda makanto sa mga politiko para maghagad. Maski nga ang mga media, lain naman magpara-orbit. Natawa ka na naman, ha? Ibig sabihin nangyayari talaga. Para-orbit ko ang dami ko natutunan ngayong araw na to. Salamat naman sa mga terminology. Nasa vocabulary ko ito, nasa Webster ko ito. Una, white elephant sa mga kontraktor.
Sa mga kuha naman, sa mga nagpapabakir, job seeker, ang white White horse. horse. Oo. Ito naman sa mga naghahagad din tulong, ito pupunta dun sa mga elected officials, ito naman yun, impapatakam ka. Takam. Ang pang-apat, itong orbit sa mga, ito naman, hindi naman to. Ay, sorry naman Ako, naririnig ko lang to. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat nag-orbit. Ang alam ko lang kasi na orbit, ito yung umiikot-ikot, papunta kung saan-saan. Yung alam mong orbit, yung mundo yun. Yun. Meron palang mga kasama natin na nag-orbit. Yes. Pero kung magkaigo kita, sabi nga ni, pagbuhay na mayasan media, or baliktad dun ta. Bakit ba hindi makagawa ng sariling itong media, sariling organizations na tatayo sa sarili nilang mga paa? Sabi nga ni Kap, I don't know, sa mga kapwa kong media, wag lang tayong masaktan sa realidad, Pero, bagay ni Kap, bagay ni dating waiting, naging STL, lalo kaigwa pa niyan. Siyempre, may nagtataya, kaya may mapataya. Tama. Kasi may nagtataya Kung politiko ka, kinadto ka, na di ka naghatag, hindi naman na ma-outro magkada. Gusto sabihin may naghahatag, kaya yada kami. Yada sinda. Okay. Oh. So, ibig sabihin, kung wala maghatag, wala, nalay naman na makada. Kasi, masabihan para orbit, gastos naman ang kita kang gasolina, di ba nito mahatag? Yun. So, ibig sabihin, mas mayat palalaan maghatag. Yes, dapat. Kasi, kung titingnan mo, obligasyon din naman ibahagi kung ano yung mga nangyayari sa araw-araw. Kasi kung tinatawag ka nila na ganito, anyway, ito personal opinion ko lang naman to Ikaw nga, sarap pa. May igwadaan istasyon. Halimbawa, ikaw, may ako reporter, politiko ka, may i-report ako na, na pang balita talaga. Yeah. Pero kung wala ka account sa istasyon na ito, sorry ka. So bakit ba ano ba talaga ang media? Tanong ko lang kasi nakuha ko. Ano bang obligasyon ng media? Depende kaya Hindi. Wag na depende. Etong tanong ko lang. Ito diretso. Ano bang obligasyon ng tinatawag natin na media? Media. Pag sinabing media, nasa tahaw. Middle. In the middle. No, in the middle. Midi. Sabi nga ni Baga, we deliver, you decide. Pero, you deliver, you decide, pero dapat ang i-deliver mo with, siyempre dapat, yung katotohanan. May katotohanan. Iba kaya, nasabi ko Kap, depende sa media. Kasi may mga nagkaklamar pa na media. Na supposed to be, di na kamo dapat tawagon na media. Kasi may istasyon kamo na kapot sa politiko. Diba? Ang apod ka ayan, propagandist. Kasi kung hawak ng... Alam ba, kita na diba? May istasyon ako. Do you think ang tao ko, tutugutan ko mag-interview sa imo, nakalaban tayo ikaw? Kung politics-wise, hindi. Kaya, maski pa. Okay, kalaban tayo ikaw. Kung politics-wise, hindi ka papayag sa akin na ganun ang gawin. Kasi sa politiko. Pero since na mayroon kang pinirmahan, mayroon kang franchise, kung ikaw ay may franchise, na ikaw ay radio station o TV station o whatever, dapat yung kung anong maganda, dapat ibalangibog mo yun kasi yun ang trabaho mo. Sana wala naman alin bang pinirmahan ko? No. Once na nagkuha ba ako sa NTC, ning permit ko, may pipirmahan ako na arukan? Para man. So, I have only a permit to operate. Pero walang kuhan, pero walang... Hindi mo ko pagdiktahan sa ibang balita. Anong tawag sa'yo? Propagandist. Sabi ko nga ang classification sa Media Cup, depende kung nano ka, kung di ka nakatindog. Once na nakatindog ka, nakapot ka sa saro na politiko, dahil ka dapat tawagon na media. Kasi... propagandist ka. So, ibig sabihin, lahat lang ng kagayunan, kagandahan ng isang, halimbawa, let's say, politics, ibibuild lang yun nung kung sino man tao na yun para at least masyado siyang
gumanda ang image niya. Pero how about yung doon sa mga magagandang hindi naman ito sa lugar niya na to, no? Hindi naman niya lugar na maganda ang nangyayari. Hindi niya ba to ibabalita dahil sa makadagdag pa ito sa pogi points mo pag abos ng eleksyon. O di bagaman lang ako sa daan nagtuon san kudan mo nakalabantay ka. Pero ang pagkakaintindi ko sa sarili kong pagkakaintindi, ang media is nasa middle eh. Pag media, sabi ko nga ni Simon Cap, pag tunay ka na media, in the middle ka. Wala ka. Anyway, sabi nga, ang medyang walang kinikilingan. So dapat lang man talaga sa mga may mga sabi ba ka pa no? Pag ABS-CBN kapamilya, ang may kapuso, GMA kapuso, ang ABC5 kapatid. Ano pa? Ano iba? PTV4. Ito yung sa national agencies di ka sabwat. Joke lang. Yung mga kasabit kasi nga siyempre like ang PTV4 is a government own GOCC. Wala nga naman nagbabatikos din kay PBBM, ipalabas mo yan. Owned by government. So arot ko kayan Kap, ano sabi na? So sa madaling salita, etong sorry naman napunta tayo sa media from national, etong PTV. So ngayon, nakita ng mga nandito sa local, yun nga ginagawa bakit hindi tayo gagawa din ng sarili natin? Now I know. Kaya, mga tugang, sa karaman po kung kapsano, we are very proud na ang Bicol TV po, talagang wala po yung kinikilingan. Wala po kami introduce na politiko, insasamba na politiko. Kaya nga minsan, pag interview ta sa Leo, then ma-interview kita sa Leo. Makusog ang buot niya to, kasi wala makita ning pinapanigan. Although, may mga nagsasabi na ito na sa Leo na interview sa Bicol TV. Tapos ang sa Leo, i-try natong interviewon. So, nag-refuse. Anong nangyari lugod? Balikan pang Bicol TV. Bias nga yain na. Saliyo lang ngayon nag-interview. Pero hindi linganin daram na ang Bicol TV trinay interviewon on the other side. Pero, nagsayo man na mismo. Siguro ito, my personal suggestion. Kung duwaya na politiko, na kaipuan mo interviewon, magpadara ka sinsurat, official letter. Yes. Official letter ang gawin natin. Para kung i-decline man yan, at least may official tayo na pinareceive sa kanya. Ayun, maganda siguro yan. At least, hindi makasabi na sasabihin na bias yung station, bias yung kung ano. Kung mayroon tayong documents na pwedeng i-show up na ito, nagpunta kami dyan, nagpadala kami ng official na letter na kung pwede kayo ma-interview para marinig ang sides ninyo, hindi kayo nag-phone lock. So, anong gagawin namin? Pwede natin yun to show na ito yung ginawa namin. Kaya lang hindi nagpa-interview. So, anong gagawin namin? So, pwede natin gawin yun? Yes. Okay. So, actually, ginawa ko na yan sa isang mayor. May issue sa sarot na barangay na sakop niya. So, nagduman kita. And, paka-interview ta duman, nag-try kita na may personal number man lang kita siya. Tinexta siya, Mayor, basi gusto magpa-interview regarding sa ano. Imbis na reply sa tuya, okay ako dyan. Yaon, naka-phone box sa tuya, unreply niya. Dahil nga kung mapa-interview sa Indo, tabayas ka mo. Imagine that. You are a elected official. Okay. Kaya dili man kayo po ng official letter, via text na lang, personal number mo. So, araw ka na reply mo. Sabi nga natin, sa ngalan ng serbisyo. Sa ngalan ng serbisyo, habaan din natin ang haga natin. Okay? So, can we do that again? Para at least naman walang masabi. As in, official. Pwede naman natin gawin siguro yun. Isa o dalawang beses. Pag hindi talaga dinecline uli ang ganyan na situation, time to decide
kung pwede pa natin, ay, hindi na tayo mag-interview sa kanila o whatever. Pero at least, we need to try again. Yes. Okay? So, Harold, okay na. Kasi, at least, meron tayong black and white na pinanghawakan. So, sabi nga natin, sa ngalan ng serbisyo, kailangan natin habaan yung haga natin. So, can we do that? Sa ngaran man po yan. ang pagsiservisyo nindo ng mga politiko, please, kamo ang dapat maging ladawan sa mga constituentes nindo. Dahil lang pwede na puro papogi ang iluluwas. Kaya nga ni kung may issue, magayon nga ni na may issue na inluwas sa barangay mo, matatawan mo inin action. Attention. Attention, action. Pero kasimple, sige, mag-interview ka sa kuya, tawan ko yan ning action. Kasi, in fairness naman dun sa tao kasi na, halimbawa, one-sided lang, kasi dapat ang media talaga, dalawa eh. Kasi hindi mo masasabi na kumpleto ang recados mo sa cycle ng media practitioner o yung kung ano man tinatawag dyan, kung one side lang ang nakukuha natin. Oo. Pero minsan, nangyayari talaga na one side lang kasi kung dinecline naman ng other side. So, ang gagawin na lang siguro dun, kung dinecline, sa mga oras na to, ayaw magpa-interview ng ating ginagalangan na ganito. Para at least, alam ng publiko na despite of paghingi natin sa kanya ng onra, ng oras niya na marinig ang kanyang side, nagsayuma siya, nag-decline siya. So, kaya wala tayong magagawa doon. Kaya, arag po kayan, kaya sabi ko sa mo kanina, anong klase na media na ansimba ko? Depende. Kasi nga so, yun pala yun. Dahil na kita magpara pretend na media kita, kung an umbrella ta, ang nagkakaputsan payong is politiko na tao. Dili kita good magpara sabi na media ako. Pero tawag sa propagandist. Okay. So, wala na akong masabi dyan. Kasi, that is your personal na experience mo. Ang sa akin naman kasi is more on sa barangay. Tingnan nyo, ang pag-upo pa lang natin is talagang ninais natin na magkaroon tayo ng personal official account ng Barangay Pamurayan, ng Facebook. Para at least, lahat ng nangyayari doon, lahat ng concern o kung ano man ang concern o whatever, pwede ipadala doon. Pwede namin yon ma-discuss. Kung may mga problema, pwede namin pag-usapan yan during session. Kung emergency, pwede namin yan aktuhan agad. Kasi, mas maganda na nauuna ka kaysa permi ka orhe sa mga bagay-bagay. Dili po sa Bicol TV permita, di pigsasabi, welcome kamugabos. Welcome kamugabos o robos. Bako lang welcome gabos pero may pinipili kami. Hindi, siguro naman since na-open up yan, siguro sa mga susunod na araw, halimbawa may issue sa ganito, pwede naman natin silang padala ng invitation. Yeah. So pwede naman ako, magbo-volunteer ako magdala niyan kung halimbawa para at least mag-materialize ng mga bagay-bagay. Ito naman ang sa akin, personal ko naman na to. Hindi lang naman dapat isang side lang talaga. Okay. So pag kita mamaaram, happy watching pa lang kay Ma'am Bebot Helianora, si Papa Maki Gomez, naka-antabay man, si RJ Grona, kan Bulan. Depo kami nakadyan sir, pasensya na, kan nag-invite ka sa piyesa ta. Dahil nakabot ang sakyan namon, sa buyog pa lang, tinirika na kami. Wala ng gasolina. Kaalo. So, happy watching man kay Badi na duka pa. So, Kap, mamaro na po kita. Inabot ang magdakan oras kan. May mga quantity, may mga... You want to, you want to read? Ikaw natabi. Dahil naglaog sa akon. Alay, naglaog sa imo. Naglaog din sa ako si Sir Lito Legaspi, Morning Tabi, Sir Sao, at Idol Cap Arles Sanaban. Watching po from Pamurayan, the land of Sorsogon City. Wow. ito, may kasi sa Pamurayan siguro yan naglaog. Layman, friends and Bicol TV. Kaya sa'yo mo naglaog. Ito galing kay Jose basta Jose Disoneria? Disonia. Nandyan naglalo nata sa'yo? Disonia? Naglaog sa akon. Good morning po. Good morning, man. Ayan lang naglaog sa'yo? Jose Disonia. Good morning po, Sir Sao and Cap Arles Sanaban. Wala yan. Magayunon po ang programa po nindo Cap sa Barangay Pamurayan. Sana po lahat ng barangay chairman katulad nyo po na may pagmakulog sa mga kabarangay mo po. Big salute po sa imo Cap.
Actually, eto, ang gusto natin, ang mandate sa atin is gumawa tayo ng mga programa na pwedeng ikataas ng antas ng ating mga kabarangay. So, yan naman ang tinutungtungan natin. Since na mayroon tayong basihan, ang mandato sa atin is i-govern ang barangay, gumawa tayo ng mga resolution o hakbangin na makakatulong sa kanila. So, ito naman is, ang ginagawa naman natin dito is hindi naman to kung ano sa amin, eto, nais talaga natin, nakita natin na talagang kailangan na natin ng ganito. Kaya ang gusto natin mangyari, bago pa kinabangan ang pera o ang resources ng barangay Pamurayan ng iba, dapat ang makinabang muna, kami muna ng mga taga-Pamurayan. And then later on, pag nangyari na maayos na siya, pwede namin yan i-spread out kung sino pa ang mga ngailangan. So, ibig sabihin, gusto lang natin to makatulong. Ang pagmakulog. Kasi ang serbisyo, hindi naman dapat sasabihin natin na serbisyo lang. Ang serbisyo dapat may pagpadaba sa tao. Yan. Hindi, sabihin mo, serbisyo mo is makatulong ka lang. Hindi. Tutulong ka, pero dapat aralin mo rin kung paano ka tumulong na dapat hindi na yung paulit-ulit babalik sa'yo. Na sabi mo nga kanina, bigyan mo 20, bigyan mo ng 50, bigyan mo 500. Dapat, tingnan mo rin bakit pabalik-balik yung tao na pumupunta sa inyo. Tingnan mo kung paano ka makatulong dyan na hindi na siya babalik pero tuloy-tuloy ng kanyang kabuhayan. Oo. So yun, may pagmamahal. Hindi lang yung serbisyo. May pagmamahal sa tao. Ang apod kay NCAP, serbisyo na may pagmamahal. Yan. Dili Serbisyo kay- na may pagmamahal. Ang iba kaya, serbisyo na may perwisyo. May Diba? pahabol ka na naman. Oo. And, kaya nga sa bagay, sabi ninda, ang election daw ko, pwedeng next year, November 2026. Pero mangyayari po yun once na napirmahan na kan sa tuyong mahal na Pangulo. An postponement. Pero hanggat day pa napipirmahan, warapan, Oo, maski pinal na Ang, ma-postpone ni. ang sa amin, may election man o wala, trabaho pa rin. Yun. Kasi dapat, hanggang sa matapos ang term mo, dapat hindi ka magsabi na, ay, last term mo na, o matatapos na, mag-eleksyon na, kaya magpapakitang gilas. Kaya hindi ganon. Kasi binoto tayo ng taong bayan para magserbisyo. Pero minsan kasi, nalalagpasan man, nagkakasarakitan. Okay. Pero okay lang yun. Parte sa buhay yun. Dapat, tulad yun, umalis tayo sa bahay, hindi pa tayo nag-almusal kasi wala naman makain. Tama. Oh, so Oo. mamaya. Pero don't expect na makada kami sa balay niyo makipamahaw. Pero kung may mag-invite, why not? Why not? Okay. Ayun. So Kap, inabot na kita kan oras sa Giraray. Ang sa imong mensahe para sa tuyang mga taga-Antabay. So again, sa mga taga-Pamurayan, sa mga listeners natin, saan man dako dito sa Sorsogon, kung sino man ang nakakapakinig ng ating programa, salamat po ng tabi sa pagsubaybay, lalo na doon sa mga kabarangay natin na nag-attend ng meeting. At least naklaro na po kung ano yung kailangan natin para makapag-upiri tayo, para makapag-umpisa tayo doon sa PAMSCA na tinatawag. Itong PAMSCA, ito yung Pamurayan Credit and Savings Association. Gagawin natin to. Itong nakita natin to na medyo maganda kasi ang sistema. Pwede kang humiram dyan pero maliit lang ang porsyento. Hindi tulad ng 5-6, tulad ng Bombay na whatever kung anong tawag. Pero at least ito nakita natin na napakaganda. Kung kailangan mo, madali lang makakuha basta sumunod ka dun sa guidelines. Oo. Pag emergency, pag sabi nga nung Sabado, pag urumahan na sa palayan, Yan, madali ka number one makakuha yan. dyan. Kasi maayos ang sistema. Pero papayusin pa natin, gagawin pa natin to na maging maganda para at least lahat na pwedeng sumali dyan, talagang magpakinabang. Oo. So, ano ba ito, Kap? PAMSCA, Pamurayan Credit and Savings Associations. So, kung association sa ngayon, possible na gawin natin to na cooperative. Pamurayan Savings and Credit Cooperative. So, yun lang. Pumasok lang ngayon sa natin. Naalisin na natin ang association. Gawin na natin tong cooperative. At least,
covered. Kasi Pamurayan eh. Mm. So, lahat ng mga taga Pamurayan, lahat ng pwedeng sumali dyan, mga taga Pamurayan. Pwedeng Pamsico. Bako lang itong ano. Anong Pamsico? Pamurayan. Credit Cooperative. Okay. Oh, yeah. Credit Basta, Cooperative. kung Pamsico, mas mahit kayo sa Pams. Alam na kung saan yun. Meron ka na naman talaga. Ay, nako. But anyway, sa mga listeners natin, maraming mga nanonood na sa atin, marami na nagko-comments. Yes. Salamat sa inyo. With that, ang pagpursige din namin na makahanap kami ng mga itatakel, i-discuss during our program, maihatid namin to sa inyo. Pa konti-konti, at least planado, at least may cheese. Ibig sabihin, may linamnam. Ibig sabihin, nangyayari sa oral daw na pangyayari. So, at least may hatid namin to sa inyo. Okay. Ang panawagan namin sa mga barangay na may mga dyan, may mga gusto ka mo na i-report sa muya. Welcome mga tugang. Welcome ka mo na mag-participate sa muya or mag-ambag sa muya ng mga kaganapan sa kada barangay nindo. Dahil po, importante kung sisay ka man, public official ka man, or elected official ka man, as soon as na gusto mo po mag-ambag sa tuya, tayo ni po baga nationwide, worldwide po ang erita kayo because of social media. Kaya kung may mga kaganapan dyan sa barangay nindo na gusto nindong ipaabot sa indong mga kamag-anak sa paagi kaning Bicol TV, you are very much welcome. Okay? Pwede man siguro sila mag-kuhan sa atin kung ano yung mga magagandang yung mga accomplishment, kasi maraming accomplishment sa kada barangay. Pwede naman nila yun i-share sa atin para at least mai-iridan natin kung anong mga accomplishment ninyo. Sa mga susunod na araw, pupunta tayo sa kada barangay para hindi lang naman palagi na lang naririnig natin is Pamurayan. So puntahan natin tong mga kalapit natin na barangay, unahin natin sa West District para makakuha tayo ng magandang mga balita para i-air din natin kasi in fairness sa kanila. Ako naniniwala kasi kasamahan ko naman sila. Marami din mga accomplishment, marami din mga projects na nangyayari sa kanila na pwede naman natin i-air o ibigyan ng daan para at least marinig ng kanila mga nasasakupan. Bagan, pwede kita mag-create dedicap ng barangay update. Fight sana. Kasama ka na barangay. Pwede naman, kasi halimbawa, ngayong araw na to, Monday, anong barangay ang itatakal natin? Wednesday, anong barangay naman? At least, di ba? Yan. So, naglaro na naman ang ating mga... naglaro na naman. Walang sounds. Igwa na. Okay. Yan. Okay na? Yes, Kap. So, yan, sa tuyang programa sa ngunyan aldaw na ini. Sa gabos po na naghiling sa tuya. Kap, mamaaron na po kita. Pansamala tayo maaram sa ato na programa na paitsa na. Again, this is your Captain, Cap Arles Arevalo Hanaban, ang sa inyong lingkod, nagpupugay sa mga kaymanwata. Yes, okay. And this is your my captain and this maintain pa man po ang pagtautan ng serbisyo sa Indo. Captain and maintain. Para po sa programang Paitsa na. Maray na po. Yeah.